Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago natin simulan ang kwentong ito, ay pinapasalamatan ko muna ang pinakamalupit na writer sa kwentong ito. Walang iba kundi si Cloudy Duck, aka Donald Duck. At syempre, sa aking pinakamalupit na kakolab sa kwentong ito, walang iba kundi si Uminous Cookie. Maraming salamat sa inyong dalawa. Umpisahan na natin ang kwento. Habang nag-uusap si Kapitan Magno at si General Bartolome, ay biglang napansin ni Kapitan Magno na tumatakbo ang mga alaga niyang mga sigbin sa labas ng hardin. Hindi nito alam kung paano ito nakalabas, dahil pagkatapos nitong kumain ng laman ng mga tao ay bumabalik ang mga ito sa banga upang magpahinga. Ngunit ang mga sigbin ngayon ay takot na takot at parang may kinakatakutan ang mga ito. Habang nagtatakbuhan ang mga sigbin sa labas ng hardin ni Kapitan Magno, nakita niya ang mga ibang sigbin na namimilipit ang mga ito sa sakit. Kaya naisip agad niyang si Celso ay buhay pa. Habang iniisip ni Kapitan Magno na buhay pa si Celso, ay biglang may sumigaw sa gitna ng handaan. Kapitan Magno, akala mo ba ay patay na ako? Nandito ako buhay na buhay at hinahabol ko ang mga alaga mong sigbin. Sigaw ng malakas ni Celso sa kapitan habang nakikipag-usap ito sa general ng mga sundalo. Ang mga sundalo naman na nandoon sa hardin ay itinutok ang mga baril nila kay Celso habang ito ay sumisigaw. Kaya nagmamadaling tinungo ito ni General Bartolome upang ito ay kausapin. Ano bang pinagsasabi mong sigbin, Ginoo? Tanong ni General Bartolome kay Celso dahil naniniwala talaga ito sa mga hindi nakikita ng mga tao. Sira ulo ang taong yan, General. Nag-abok yan kanina sa handaan kaya ikinulong namin. Wika ng pasigaw ni Kapitan Magno para hindi sila mabisto ng mga sundalo. Sagutin mo ako, Ginoo. Nakikita mo ba ang mga sigbin? Wika muli ni General Bartolome. Kasi ang mga sigbin ang pumapatay sa kanyang mga alagang manok na nakatali sa likod ng bahay niya noong isang linggo. Opo, General, at nagkalat sila dito ngayon sa hardin at ang lunggan nila ay nasa likod ng bahay. At doon nila ako tinapon kanina upang ipakain sa mga sigbin na alaga ni Kapitan Magno. Sagot ni Celso sa General habang nakatingin kay Kapitan Magno na gustong-gusto na niya itong patayin. General, naniniwala ba kayo sa baliw na yan? Walang sigbin dito sa lugar natin. Sigaw muli ni Kapitan Magno habang pinagpapawisan na ito dahil mabubunyag na ang kanilang matagal nang nililihim. Celso, nasa bulsa mo na ang kalamansi na pinag-utos mo sa akin. Tiyak malalaman na nila na tao talaga ang handa nila dito ngayon. Wika ni Luna kay Celso dahil ipinag-utos niya rito na kumuha ng kalamansi upang lumabas ang tunay na anyo ng kanilang handa sa lamesa. General, ito ang patunay na ang handa nila ngayon dito sa lamesang ito. At ang lahat na nandito ay mga aswang. Kaya humanda kayo, General. Wika muli ni Celso at lumapit ito sa isang buong lechon baboy at pinatakan ito ng kalamansi. Habang pinapatakan ni Celso ang lechong baboy ng kalamansi, ay dahan-dahan niyang dinudukot sa kanyang bulsa ang natitirang asin na may kasamang dasal at iniipon niya ito sa kanyang kamay. Nang malapit nang maubos ang katas ng kalamansi, ay biglang lumabas ang nakakapangilabot na anyo ng bata na nilitsyon ng mga aswang. Habang tulala pa ang mga sundalo sa naging anyo ng bata na nilitsyon ng mga aswang,
ay biglang isinaboy ni Celso ang asin na may kasamang dasal sa nasa kanyang kamay at tinamaan ang mga aswang na nakapalibot sa kanya at sabay-sabay itong nagsigawan dahil sa hapdi ng asin na tumama sa kanilang katawan. Patayin silang lahat! Sigaw ni Kapitan Magno sa kanyang mga kalahing wakwak at mga aswang. Barilin nyo ang mga aswang na yan! Huwag mong titigilan habang hindi sila naubos! Sigaw din ng malakas ni General Bartolome sa kanyang mga tauhan. Habang si Celso naman ay ginamit nito ang kanyang buntot pagi upang ipanlaban sa mga wakwak na lumilipad sa himpapawid at sa mga aswang na umaatake sa kanya sa ilalim ng lupa. Subalit ang mga sundalo naman ay walang humpay ang pagpapaputok ng kanilang mga baril. Pero walang nangyayari sa natatamaan nilang mga wakwak at mga aswang na umaatake sa kanila dahil hindi sila natatablan ng mga bala ng kanilang mga baril. Kaya inatake sila ng walang awa ng mga wakwak at mga aswang at pinagpapatay sila ng walang awa. Biglang kumuha si Celso ng isang timba at nilagyan niya ito ng tubig at dinasalan niya ito. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng asin na may kasamang dasal din at dinikdik na bawang at hinalo niya ito sa balde na may tubig at ginamit niya ang kanyang buntot pagi panghalo upang mas epektibo ang orasyon niyang nilagay sa balde na may tubig at sumigaw ito kay General Bartolome. General Bartolome, akin na ang baril mo! Sigaw ni Celso kay General habang hinahampas ito ng buntot ng pagi ang mga aswang at wakwak na umaatake sa kanila. At agad naman silang namimilipit sa sakit kapag natatamaan ng buntot pagi niya at nasusunog ang mga ito at nagiging abo. Dahil sa nakikita ni General Bartolome na nagiging abo ang matamaan ng buntot pagi ni Celso, ay itinapon nito ang kalibre 45 niyang hawak at tumakbo ito patungo kay Celso at ibinato naman ni Celso ang buntot pagi kay General Bartolome upang panlaban niya sa mga aswang na umaatake sa kanya. Si General Bartolome ang naging bantay ni Celso habang dinadasalan nito ang baril at bala at ibinabad rin ni Celso ang baril sa tubig na may dasal at may asin at bawang. Pagkatapos madasalan ni Celso ang baril at bala ay kinuha ni Celso ang baril at ibinalik ito kay General Bartolome at iyon ang ginamit nito sa mga aswang at wakwak pangpatay. Pagbaril ni General Bartolome sa mga aswang na kinakain ang kanyang mga tauhan, ay biglang nagliyab ang mga katawan nito at nagiging abo. Kaya sumigaw ang general sa kanyang natitirang mga tauhan na ibigay ang mga baril kay Celso upang madasalan ito at upang maubos na nila ang nagkalat na mga aswang at wakwak sa hardin ng kapitan. Men! Ang mga baril ninyo, ibigay sa manggagamot dahil kaya niyang gawing sandata para sa mga aswang ang baril ninyo. Move! Faster! Sigaw ng malakas ni General Bartolome sa kanyang mga tauhan dahil malapit na maubos ang kanyang bala. Nagtakbuhan ang mga natitirang mga sundalo patungo kay Celso upang sundin ang sigaw ng general nila. At pati ang mga patalim nila ay ibinabad din ni Celso sa tubig na may dasal dahil marami pang aswang at wakwak ang natitira. Ngayon, pwede na kayong makipagsabayan sa kanila. Heto na ang mga baril ninyo. Wika ni Celso sa mga sundalong nanghihina na dahil sa mga kalmot at kagat sa kanila ng mga wakwak at mga aswang. Binaril ng mga sundalo ang mga wakwak na lumilipad sa himpapawid at agad naman itong nahulog sa lupa habang nagliliyab at nagiging abo. At ang mga aswang naman na kumakain sa kanilang mga kasamahan ng mga sundalo ay nabigla ang mga ito dahil ang mga wakwak na nahulog galing sa himpapawid ay lumiliyab at nagiging abo. Dahil sa takot ng mga halimaw ay nagtakbuhan ang mga ito papalayo sa mga sundalo kasama si Kapitan Magno. Dahil takot din itong matamaan ng bala na may kasamang dasal ni Celso. Putik ka, Celso! Saan mo natutunan ang dasal na yan upang kami ay mapaslang? Wika ni Kapitan Magno habang nagtatago ito sa loob ng bahay na kasama niya ang kanyang asawa na nasa anyong wakwak na. Magno, umalis na tayo dito dahil hindi natin sila kaya.
Ang mga baril nila ay may mga sagradong dasal na may kasamang pang asin at bawang. Kaya ang matamaan nito ay agad na lumiliyab at nagiging abo. Wika ng asawa ni Kapitan Magno dahil takot din itong mapaslang ng mga sundalo. Tumahimik ka dyan! Umalis ka kung gusto mo! Papatayin ko muna ang hinayupak na Celso na yan! Siya ang dahilan kaya nalaman ng mga sundalo ng mga wakwak tayo! Sagot ni Kapitan Magno na galit na ito dahil halos ang kanilang lahi ay naubos ng patayin ng mga sundalo at ni Celso. Pinag-uusapan niyo ba ako, Kapitan Magno? Wika ni Celso sa likuran ng mag-asawang wakwak dahil sinundan ni Celso si Kapitan Magno habang tumatakbo ito papasok sa kanyang bahay. Walang yaka, Celso! Papatayin kita at kakainin kita ng buhay! Dahil sa'yo, nalaman ng mga sundalo ang sikreto namin! Sigaw ng malakas ni Kapitan Magno kay Celso habang nahahati ang katawan nito at nagiging isa na itong mabangis na wakwak. Pinatay ng asawa ni Kapitan Magno ang ilaw upang hindi sila makita ni Celso. Ngunit hindi nila alam na mas maliwanag pa ang paningin ni Celso kaysa sa kanilang dalawa dahil hawak niya ang bertud ng pusang itim na pinatay nila. Nakikita pa ni Celso si Kapitan Magno kung paano ito nahahati sa dalawa at kung paano nagbabago ang kanyang mukha ng nakakapangilabot na mukha ng halimaw. Subalit si Celso ay hindi nakakaramdam ng takot dahil malakas na ang loob niya kasi may panlaban na siya sa mga ito, ang dasal na itinuro sa kanya at ang bertud ng pusang itim. Nagpaikot-ikot na ang dalawang wakwak na mag-asawa kay Celso dahil akala nila na hindi sila nakikita nito. At agad pinahaba ng asawa ni Kapitan Magno ang dila nito upang sakalin si Celso. Ngunit biglang nagulat ito dahil pinalo ni Celso ang dila niya at naputol ito. At biglang nagliyab kaya napasigaw ang asawa ni Kapitan Magno sa sobrang sakit. Ang dila ko! Putol! Sigaw ng asawa ni Kapitan Magno na hindi maintindihan ang sinasabi nito dahil naputol at nasunog ang kalahati ng kanyang dila nang pinalo ni Celso ng buntot pagi ang kanyang humahaba na dila. Walang yaka talaga, Celso! Papatayin talaga kita ng dahan-dahan hanggang malagutan ka ng hininga! Wika ni Kapitan Magno dahil nakikita nitong namimilipit na sa sakit ang kanyang asawa habang dumudugo ang kanyang bunganga. Umatake si Kapitan Magno kay Celso ng sobrang bilis habang siya ay lumilipad sa loob ng bahay. Nang biglang nawala sa harapan niya si Celso at paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita nitong tatagain na ni Celso ang ulo ng kanyang asawa habang nakahawak pa rin ito sa kanyang bunganga na dumudugo. Nagulat si Kapitan Magno dahil kasing bilis ng pusa si Celso dahil hindi nito namalayan na dinaanan lang siya ni Celso at pinuntahan ang kanyang asawa na namimilipit sa sakit ng pagputol nito sa kanyang dila. Mamamatay na kayong lahat! Sigaw ng malakas ni Celso at hinampas nito ng hawak niyang itak ang leeg ng asawa ni Kapitan Magno. Agad itong humiwalay sa kanyang katawan at nagpagulong-gulong sa sahig ng bahay ni Kapitan Magno ang ulo ng kanyang asawa na unti-unti nang umaapoy at nagiging abo. Darling! Hindi! Hindi! Putik ka, Celso! Bakit mo pinatay ang asawa ko? Papatayin talaga kita! Sigaw ng malakas ni Kapitan Magno habang nakikita nitong nagliliyab na ang ulo ng kanyang pinakamamahal na asawa. Huwag kang mag-alala, Kapitan Magno. Isusunod na rin kita sa asawa mo para matapos na ang kasamaan nyo. Sagot din ni Celso sa kapitan habang nakatingin ito sa mukha ng kapitan na umiiyak. Biglang hinampas ni Celso ng buntot pagi ang mukha ni Kapitan Magno at parang nagbaga ito nang dumampi ang dulo ng buntot pagi sa mukha ni Kapitan Magno. Kaya napaatras si Kapitan Magno at mabilis niyang dinagit si Celso at inangat ito sa taas habang hawak-hawak nito ang leeg ni Celso. Kaya halos hindi makagalaw si Celso at hindi na makahinga sa higpit ng pagkahawak ni Kapitan Magno sa kanyang leeg.
Papatayin kita! Papatayin kita! Paulit-ulit na wika ni Kapitan Magno kay Celso habang nakahawak ito sa lieg ni Celso. Biglang tumunog ang buto ni Celso sa lieg dahil binali ito ni Kapitan Magno at agad namatay si Celso na dilat pa ang mga mata na nakatingin ng masama kay Kapitan Magno. Hindi matatawaran ang saya ni Kapitan Magno nang makita nitong patay na si Celso. Kaya pinalaki niya ang kanyang bunganga upang kainin ang wala ng buhay na katawan ni Celso. Nang biglang may tumusok sa kanyang puso. Pagtingin niya sa mukha ni Celso ay nakangiti na itong nakatingin sa kanya. Paano ka nabuhay? Di ba patay ka na kanina? Binali ko pa nga ang leg mo. Wika ni Kapitan Magno kay Celso at binitawan niya si Celso upang hugutin ang itak na nakabaon sa kanyang puso. Siyam ang buhay ko, wakwak. Kaya wag ka nang magtaka kung paulit-ulit akong nabubuhay. Wika ni Celso na nakatingin sa wakwak na si Kapitan Magno habang gulat na gulat ang dalawang mata nito na nakatingin sa kanya. Putik ka, Celso! Ang pusang itim na pinatay ko, ginawa mo palang bertod! Kaya pala nakikita mo kami kahit gaano kadilim dahil ang kakayahan ng pusang itim ay nasa sayo na. Huling salita ni Kapitan Magno kay Celso bago nagliyab ang katawan nito. Hindi na muling nagsalita si Celso at lumabas na ito ng bahay habang nagliliyab si Kapitan Magno. Dahil sa lumilipad pa si Kapitan Magno habang nagliliyab ang kalahati ng kanyang katawan sa anyong wakwak, ay nasunog din ang kanyang malaking bahay. Dahil natamaan nito ang mga kortina at tela na nakadisplay sa loob ng kanyang bahay. Sabay natupok si Kapitan Magno at ang kanyang malaking bahay habang nakatingin si Celso at si General Bartolome sa bahay na unti-unti nang nagiging abo. Naging malagim ang sinapit ng mga sundalo sa bahay ni Kapitan Magno dahil ito ang una nilang engkwentro sa mga aswang at wakwak. Kung wala si Celso, baka wala nang natira sa kanilang buhay dahil hindi tinatablan ng mga bala ang mga halimaw sa dilim. Pasensya na po kayo ulit mga kapatid kung nabitin kayo sa kwentong ito. Pero huwag kayong mag-alala dahil i-upload din natin sa susunod na araw ang part 5 ng kwentong ito. O baka pinali na po yun. Kaya huwag kayong mawawala sa susunod kong upload. Siguradong nandoon ang bakbakan bago magtapos ang kwento. Yun lang po mga kapatid. At dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout sa aking kakolab sa kwentong ito. Walang iba kundi si Uminous Cookie. Subscribe nyo po yan. Magaganda po ang kwento niyan. Creepy Cheesecake. Subscribe nyo rin yan. Magaganda rin po ang kwento niyan. Antingero PH Vlog. Subscribe nyo po yan. Tungkol po sa mga mutya ang content niyan. Spark Laureta. Subscribe nyo yan. Magaganda po ang kwento niyan. Ang dami na po niyang mga kwento. Pwede nyo siyang bisitahin sa kanyang channel. Siguradong di kayo magsisisi dahil ang gaganda po ng kwento niyan. Roland Vargas. Kulin Vlogs. Subscribe nyo rin yan kung gusto nyo ng mga love story na content. Rob 2020 Vicencio. May Chillers Vlogs. Friendly Mahal. Jessica R. Ramos. Amit TV. Donald Duck at ang kanyang mga anak na sina Prince Zainel, Sakchus Kent, Zayvenel at Samuel Freya. Mega love shoutout din kay Pia Umi, Elsa Rojales, Marvin Malibiran, Roel Muwala from Cavite, Jen Raps TV, Franz Mine Aurelianes Ramos, Norian Borromeo, Leonora, Remily Kaskayan, Negra Nora, Hayup Mix Story, Music Love Movie Mania, Melvin Genil, Mendrado Martinez,
Romer de Guma, Alberto Inigo, and Charlene Gumansing. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa kwentong ito. At sa lahat ng hindi ko na shoutout ay pasensya na po. Basta mag-comment lamang po kayo sa comment section kung kayo ay nagpapa-shoutout para mailista ko kayo at mai-priority na mai-shoutout sa susunod kong upload. Yun lamang po. At shoutout nga rin pala sa lahat ng aking silent listeners. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload. Paalam!